May mga gabi ba na pagod ang katawan mo, pero hindi pa rin tumitigil ang isip mo? Tahimik ang paligid, natutulog na ang lahat, pero ikaw, gising pa rin. Paulit-ulit mong iniisip ang mga bagay na nangyari kahapon, mga problemang kinakaharap mo ngayon, at mga bagay na baka mangyari bukas. At habang lumilipas ang oras, mas lalo kang napapagod, hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa kakaisip. Kung nakaka-relate ka dito, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil ngayon, pag-uusapan natin kung bakit unti-unting sinisira ng overthinking ang iyong kaligayahan at kung paano mo muling mababawi ang kapayapaan ng isip na matagal mo nang hinahanap. Ang overthinking ay parang lason, hindi ito agad pumapatay, unti-unti, tahimik, araw-araw. At kadalasan, hindi mo napapansin na naapektuhan ka na. Akala mo naghahanda ka lang, akala mo responsable ka lang, akala mo inaayos mo lang ang lahat. Pero sa totoo lang, kinukulong mo ang sarili mo sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Ilang beses ka nang nag-aalala sa isang bagay na hindi naman nangyari. Ilang gabi na ba ang nasayang mo sa pag-iisip ng mga what if? What if magkamali ako? What if hindi ako sapat? What if mawalan ako ng trabaho? What if hindi ako magtagumpay? What if may mangyaring masama? At habang iniisip mo ang lahat ng yan, lumilipas ang buhay. May isang nanay, katulad ng maraming nanay ngayon. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya niya. Maagang gumigising, nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga anak, nag-iipon para sa kinabukasan. Pero kahit ginagawa niya ang lahat, lagi pa rin siyang nag-aalala. Sapat ba ang kinikita ko? Magiging maayos ba ang kinabukasan ng mga anak ko? Tama ba ang mga desisyon ko? Mabuti ba akong ina? At habang iniisip niya ang lahat ng to, may mga sandaling hindi niya namamalayan. Yung pagtawa ng anak niya, yung simpleng yakap, yung mga pagkakataong hindi nababalik. Dahil ang isip niya ay laging nasa bukas, hindi sa ngayon. At isang araw, napansin niyang malaki na palang mga anak niya. Lumipas na ang maraming taon at doon niya na-realize habang sinusubukan niyang kontrolin ang hinaharap, nakalimutan niyang pahalagahan ng kasalukuyan. Ganito ang ginagawa ng overthinking. Hindi lang nito ninanakaw ang kapayapaan mo. Ninanakaw din nito ang mga sandaling hindi mo na maibabalik. Ang isa pang masakit sa overthinking, pinapaniwala ka nitong hindi ka sapat, na kulang ka, na nahuhuli ka sa buhay. Nakikita mo ang tagumpay ng iba, ang magandang bahay nila, ang magagandang trabaho nila, ang masasayang larawan nila, at nagsisimula kang magtanong, bakit sila meron? Bakit ako wala? Bakit parang nahuhuli ako? Pero ang hindi mo nakikita, may sarili rin silang laban, may sarili rin silang takot, may sarili rin silang luha. Hindi mo kailangang ikumpara ang kabanata 3 ng buhay mo sa kabanata 20 ng iba. Alam mo kung ano ang problema sa overthinking? Hindi nito binabago ang nakaraan. Hindi nito pinapabilis ang hinaharap. Pero sinisira nito ang kasalukuyan. At ang kasalukuyan lang ang meron tayo. Hindi mo mababago ang kahapon. Hindi mo makokontrol ang bukas. Pero maaari mong piliin kung paano ka mabubuhay ngayon. Sa mismong sandaling ito, minsan ang kailangan natin ay hindi mas maraming sagot, kundi mas maraming pagtitiwala. Pagtitiwala sa sarili, pagtitiwala sa proseso, pagtitiwala na kahit hindi natin alam ang lahat, maaari pa rin tayong magpatuloy. Hindi mo kailangang malaman ang buong daan bago ka gumawa ng unang hakbang. Kailangan mo lang magpatuloy, isang hakbang sa bawat araw. Habang abala ka sa pag-aalala, may mga taong naghihintay na makasama ka. May mga anak na naghihintay ng atensyon mo. May mga kaibigang naghihintay ng oras mo. May mga pangarap na naghihintay ng aksyon mo. Pero hindi mo sila mararating kung nakakulong ka sa sarili mong isip. Hindi mo kailangang solusyonan ang bawat problema ngayon. Hindi mo kailangang malaman ng lahat ng sagot. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Huminga ka. Pahinga ka. Bitawan mo muna ang mga bagay na hindi mo kontrolado.
Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa video na to, ito yun. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Hindi lahat ng kinatatakutan mo ay mangyayari. At hindi lahat ng laban ay kailangang labanan sa loob ng isip mo. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili na maging payapa. Kung pagod ka na sa kakaisip, simulan mong mabuhay. Hindi perpekto, hindi sigurado, pero may pag-asa, may tiwala, at may kapayapaan. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa pagkontrol sa lahat. Ang buhay ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga sandaling meron tayo ngayon. Kung nakaka-relate ka sa video na to at gusto mo pa ng mga gantong mensaheng nagbibigay inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa isang taong nangangailangan nito, at mag-subscribe sa Positive Pulse PH. Maraming salamat sa panonood at tandaan, hindi mo kailangang isipin ang lahat. Kailangan mo lang mabuhay hanggang sa susunod nating kwentuhan.